Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Kailangan ko ito. Ito madalas ang bukang bibig ng ilan sa atin sa panahon ngayon. Madalas, nauuwi ito sa pagkakanya-kanya, sa pagtanaw na tanging sariling kapakanan na lamang ang pagtutuunan. Nauuhaw tayo sa mga bagay na makapagpapaligaya sa ating sarili, mga bagay na makapupuno sa ating mga kagustuhan, kahit di naman kailangan. Nakakalungkot isipin na nagiging malabo na ang ating pagkakaunawa sa diwa ng saya at galak. Nabubuhay na lamang tayo sa mga kasiyahan na madalas ay panandalian kaysa pangmatagalan. Mas pinipili na lamang natin na makuha ang kasiyahan ng mabilisan na di na dumadaan sa hirap o pagtitiis. Instant, kumbaga. Kaya kung tayo man ay hahamunin ng pagkakataon na humarap sa pighati, ay agad na tayong sumusuko. Nais ipaalala sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito na ang paghahanda ay tumutukoy sa karanasan ng pagtitiis, sapagkat dito lamang natin matatamo ang karanasan ng tunay na galak. Nawa, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, matuto tayo sa pagsubok na dinanas ng banal na mag-anak, na mas mainam ng masaktan kaysa lumigaya sa di naman pinaghirapan. Maging laging bukas upang tumulong sa mga nangangailangan, upang maipaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa hamon ng buhay. Kung may pinagdadaanan ka sa iyong sarili, kumalma at huminga. Hayaan mo ang Diyos na umagapay sa iyo.